Hello mga ka-istorya! Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang inyong matututuhan. Sa bidyong ito, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang alamat maging ang mga halimbawa ng panitikang taglay ng Timog Agusan. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay kwentong nagsasalaysay ng pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ngayon ay sabayan ninyo akong alamin ang mga elemento ng alamat. Una ay ang tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga karakter na gumaganap sa kwento. Paaring bida, kontrabida o suportang tauhan. Ikalawa ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy sa lugar na pinangyayarihan ng aksyong insidente, gayon din ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Ikatlo ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Pang-apat ay ang tunggalian. Ito ang bahaging nagsasaad sa pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin, maaring sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Panglima ay ang kasukdulan. Ito ang pinakamadulang bahagi. Dito ay pinapakita ang sukdulan ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliranin. Pang-anim ay ang kakalasan. Ito ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Pang-pito ay ang katapusan. Ito ang bahaging maglalahad ng magiging resolusyon ng kwento, maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Ang mga sumusunod ay mga gabay na katanungan para sa inyong panunood. Narito naman ang mga salitang binigyang kahulugan na makikita ninyo sa inyong panunood. Una ay ang latian, isang mababang lupain na malimit bahain o pamahayan ng tubig at karaniwang maputik. Ikalawa ay ang kawing-kawing, ang magkakabit o magkadugtong na mga bagay. Ikatlo ay ang lambak, isang mababang lugar sa pagitan ng mga burol at mga bundok, karaniwang dinadaluyan ng mga ilog. Ikaapat ay ang Agusan Marsh, isang wildlife sanctuary na matatagpuan sa Agusan del Sur, na pinaninirahan ng mga hayop gaya ng ibon, isda at mga buwaya. Ang alamat na inyong mapapanood ay nagmula sa Timog Agusan, isang eko-alamat ng tribong Manubo. Batay sa heograpiya ng lalawigan ng Timog Agusan, marami o kadalasang may mga anyo niyang tubig gaya ng mga ilog, talon o batis at mga busay sa lungsod na sakop nito. Ang alamat ng latian ng Agusan sa pananaliksik ni Dr. Fe S. Bermiso. Noong unang panahon, ang lupain ng Mindanao ay napakalawak na kapatagan. Isang araw, may naganap na isang napakalakas na lindol na yumanig sa buong lugar. Pagkatapos nito, isang napakalakas na baha naman ang naganap na siyang umanod sa maraming kabahayan at pagguho ng lupa. Dahil sa naipong putik, ang ilang lugar ay tumaas. Patuloy na umaagos ang tubig mula sa kabundukan, na ngayoy kilala sa tawag na kawing-kawing na mga bundok Magdiwata o Magdiwata Mountain Ranges sa Dakong Silangan. Sa kanlurang bahagi naman ang kawing-kawing na mga bundok ng Panumbayan. Sa lambak na nasa pagitan ng dalawang kawing ng mga bundok, umaagos ang ilog na humahati sa lambak ng Agusan sa dalawang bahagi. Sa isang sulok ng lambak ng Agusan, may isang bahagi na hindi na nawalan ng tubig. Pagkatapos ng lindol at baha, pinaniniwalaan na ang pagguho ng lupa at ang pagkaanod nito sa lugar na may lawa ang dahilan kung bakit nawala ang mga ito at napalitan ng pormasyon ng matubig na lugar o tinatawag na marshland. Nagustuhan niyo ba ang alamat na inyong napanood mga ka-istorya? Kung gayon, batid kong masasagutan na ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Una, saan kaya nangyari ang kwento? Ikalawa, tungkol saan ang alamat? Ilahad ang buod nito. Ikatlo, nakapunta o nakakita ka na ba ng ilog na tinatawag nating Agusan Marsh o River? Naniniwala ka bang ang napanood na kwento ang pinagmula nito? Bakit? Kung hindi, batay sa iyong nalalaman, maaari kayang posible ang nangyari sa kwento na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ilog o anyo ng tubig?
Panghuli, sa tingin mo mangyayari pa kaya ang nabanggit sa kwento sa kasalukuyan? Hanggang sa muli mga kaistorya, maraming salamat sa panunood. Paalam!